Imaginein mo ito. Bukas ng umaga, pagdilat ng mga mata mo at pag-scroll mo sa TikTok o X, ang bumungad sa iyo ay ang balitang delete na sa Earth ang buong pamunuan ng Iran. As in, wala ng Supreme Leader, walang matataas na opisyal, parang nag-snap lang si Thanos at kinuha silang lahat. Para sa isang bansang may 90 milyong populasyon, iisipin mo sigurong endgame na ito at guguho na ang rehimen, di ba? Pero heto ang unang plot twist at kabalintunaan. Ang Iran ay hindi lang basta-bastang one-man show na diktadorya na parang sa pelikula. Isa itong masalimuot na sistema na magkakapatong na kapangyarihan na parang sapot ng gagamba. Sabi nga sa mga pagsusuri ng Reuters, kahit magkaroon pa ng mga asasinasyon, tuloy pa rin ang ikot ng makinarya ng Estado dahil sa mga nakalatag na linya ng paghalili at layered authority nila. Kaya naman, ang tunay na tanong dito ay hindi kung talo na ba ang Iran, kundi kung sinong bida-bida ang papalit sa naiwang puwang sa trono. Ngayon, sino nga ba ang unang sasalo sa corona? Dito na tataas ang presyon ng lahat. Kapag nawala ang mga nakaturban na lider at ang kanilang civil leadership, huwag mong asahan na ang mga nagpoprotesta sa kalsada o ang mga naka-exile sa ibang bansa ang unang makakaupo. Ang pinakamabilis na makakakilos ay ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Bakit? Kasi ang IRGC ay hindi lang basta mga sundalong nakauniforme na may hawak na baril, nakabaon ang mga galamay nila sa seguridad, ekonomiya, politika at lahat ng command center ng bansa. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga nagdaang krisis at giyera ay lalo lang nagpakapal ng mukha at impluensya ng mga tauhan ng seguridad na ito sa loob ng Iran. Sila ang may hawak ng resibo sa lahat ng galaw sa bansa. Huwag kang umasa na magiging parang Hollywood movie ito na biglang guguho ang mga building at magkakagulo sa isang iglap. Ang Iran ay papasok sa isang estado na nandyan pa ang bansa pero guwang na ang sentro. Kumbaga, buo pa ang balat ng prutas pero bulok na o wala na ang buto sa gitna. Tumatakbo pa rin ang mga opisina, nandyan pa ang mga pulis, hindi basta-bastang magbubukas sa mga border para sa sana all at syempre, hindi titigil ang daloy ng langis dahil kailangan nila ng datong. Ang malaking panganib ay walang sinuman ang may sapat na clout o lehitimasyon para gumawa ng mga major decisions para sa buong sistema. Maaaring mauwi ito sa isang temporary collective leadership o isang security council na siyang tunay na magpapatakbo sa likod ng kurtina habang ang kanilang konstitusyon ay nagiging palamuti na lang sa pader na parang diploma mong hindi mo naman nagamit. Binigyang diin ng mga analyst na ang ganitong mga istruktura ay sadyang ginawa para patagalin ang krisis habang nag-aagawan pa sila sa pwesto. Ano naman ang gagawin ni Juan at Maria ng Iran? Mag-aalsa ba sila o magtatago na lang sa ilalim ng kama? Dalawa lang ang pwedeng puntahan ito. Sa isang banda, ang vacuum sa kapangyarihan ay pwedeng maging go signal para sa mga protesta, paghihiwalay ng mga etnikong grupo at civil disobedience. Pero sa kabilang banda, kapag may krisis sa seguridad, ang instinct ng tao ay hindi agad sumugod sa rebuluon na parang sa Les Miserables. Ang instinct nila ay mag-panic buy, mag-imbak ng pagkain, at maghanap ng matataguan. Sa mga unang linggo, baka hindi natin makita ang pagsabog ng kalayaan na inaasahan ng mga taga-West, kundi isang lipunang naghihintay lang kung sino ang may hawak ng mas maraming baril at bala. Makikita mo ito sa mga palengke, sa mga taong naghahanap ng cash, gas, at sa mga kabado kung gagana pa ba ang internet at mga bangko nila. At syempre, saan pa ba unang mararamdaman ng lindol kundi sa bulsa? Sanay na ang Iran sa mga parusa o sanctions. Kaya masasabing may kalyo na sila rito. Pero ang biglaang pagkawala ng buong liderato ay parang sipa sa mukha ng exchange rates, domestic distribution at energy exports nila. Ang pinaka-critical dito ay ang control nila sa Strait of Hormuz. Sabi ng Associated Press, kahit may giyera, kaya pa rin guluhin ng Iran ang kalakalan sa Hormuz. Kung babagsak ang sentro ng kapangyarihan, ang epekto ay hindi lang panglokal. Aabot ito sa presyo ng gasolina sa kanto nyo at sa buong pandaigdigang merkado. Damay-damay na ito. Charot, pero totoo.
Paano naman ang reaksyon ng mga kapitbahay at ng buong mundo? Paniguradong ituturing ito ng Israel bilang isang strategic opportunity para tapusin ang matagal na nilang away. Ang Amerika naman, susubukan nilang pigilan ang gulo bago pa ito maging full-blown civil war na sisira sa presyo ng langis sa mundo. Ang Russia at China, mas gusto nila ang isang Iran na kontrolado pa rin ng mga diktador kaysa sa isang bansang watak-watak na walang kausap. Heto ang malupit na irony sa geopolitics. Maraming bansa ang galit sa rehimen ng Iran, pero mas takot sila sa power vacuum. Mas pinipili ng mundo ang isang kilalang kaaway kaysa sa isang magulong kawalan. Kaya naman, may tatlong landas na pwedeng tahakin ng Iran pagkatapos ng ganitong matinding pagyanig. Ang unang landas, ganap na kukunin ng IRGC ang manibela. Maglalagay sila ng bagong mukha o puppet na lider. Pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng security apparatus. Ito ang pinakarealistikong senaryo dahil ang IRGC ang pinakaorganisadong tropa para panatilihing buhay ang rehimen kahit maputulan pa ito ng ulo. Sila ang magsisilbing bagong gulugod ng isang mas mahigpit at mas nakakatakot na estado. Ang ikalawang landas ay ang pagkakaroon ng pansamantalang collective leadership na susundan ng negosasyon para sa isang bagong kaayusan. Magulo ito, parang group project na walang gustong gumawa. Pero kailangang magkasundo para manatili ang estado. Mangyayari lang ito kung mare-realize ng mga paksyon sa loob na kung mag-aaway-away sila, lahat sila ay thank you, next na sa mundo. Isa itong maselang pagbabalanse kung saan bawat grupo ay nagbabantayan habang sinusubukang tahiin muli ang gobyerno. Ang ikatlong landas, na siyang pinakanakakatakot, ay ang matagal at malawakang pagkakawatak-watak. Mangyayari ito kung ang Tehran ay hindi na makapagbigay ng utos na susundin ng buong bansa. Ang mga lokal na paksyon, etnikong grupo at mga milisya ay magsisimulang magsarili. Sa senaryong ito, ang Iran ay hindi na lang basta kaaway na bansa, kundi magiging isang higanting espasyo ng kaguluhan na banta sa buong rehiyon. Parang naging no man's land na ang buong lugar. Sa huli, kung sabay-sabay mang mawala ang lahat ng leader ng Iran, ang main question ay hindi kung babagsak ba ang bansa. Ang tanong ay, sino ang unang makakapasok at makokontrol ang naiwang kalansay ng Estado? At ang may pinakamataas na tsansa na gawin iyon ay hindi ang mga taong sumisigaw ng kalayaan sa kalsada, kundi ang makinarya ng seguridad na mismong itinayo para mabuhay kahit matapos pa ang Judgment Day ng kanilang mga amo. Para mas maintindihan mo kung bakit IRGC ang liyamado sa pag-angkin sa kalansay na ito, kailangan nating silipin ang kanilang mga ugat. Hindi sila basta-bastang mga sundalo na naghihintay lang ng utos sa kampo. Sila ay mga business moguls din na may hawak sa construction, telecommunications at pati na sa mga patagong network ng kalakalan para makalusot sa mga sanctions. Kapag nawala ang mga civil leaders, ang infrastrukturang ito ang magpapatakbo sa bansa. Sila ang may hawak ng susi sa mga vault at sila rin ang may control sa switch ng komunikasyon. Sila ang tunay na managers ng bansa. Pero siyempre, ang pagkawala ng supreme leader at ng mga kleriko ay mag-iiwan ng malaking butas sa aspeto ng relihiyon at ideolohiya. Ang sistemang velayat-e-faqih nila ay nakadepende sa isang kinikilalang autoridad sa relihiyon. Kung walang malinaw na papalit, kailangang maghanap ng mga nag-aagawan sa kapangyarihan ng bagong dahilan para sumunod sa kanila ang mga tao. Dito napapasok ang nasyonalismo o ang pangako ng seguridad bilang bagong branding nila na dahan-dahang papalit sa purong relihiyosong doktrina. Kumbaga, para sa bayan na ang script imbes na para sa relihiyon. Huwag din nating kakalimutan ang Artesh, ang regular na militar ng Iran, habang ang IRGC ay busy sa pagprotekta sa rehimen mula sa loob, ang Artesh naman ang nakatutok sa mga border. Sa gitna ng gulo, ano ang gagawin nila? Manonood lang ba sila o makikialam para hindi masolo ng IRGC ang lahat ng power? Ang tensyon sa pagitan ng dalawang puwersang militar na ito ay pwedeng maging mitsa ng mas malaking gulo sa loob. Parang dalawang alpha na nag-aagawan sa isang teritoryo. At ang ekonomiya,
Hindi lang ito gobyerno at private sector. Meron silang mga bonyad, mga dambuhalang charitable foundations na may hawak sa bilyon-bilyong dolyar na asset at direktang sumasagot sa Supreme Leader. Kung wala na ang leader, sino ang magmamana ng yaman na ito? Ang pagkontrol sa mga bunyad ay magiging ultimate prize para sa sinumang gustong humawak ng kapangyarihan dahil ito ang gagamitin nilang pambayad sa katapatan ng mga tauhan nila. Money talks, ika nga. Isang tanong din na magpapakaba sa buong mundo, ano ang mangyayari sa nuclear program ng Iran? Sa gitna ng kaguluhan, baka isipin ng mga natitirang general na ang paggawa ng nuclear weapon ang tanging paraan para hindi sila pakialaman ng ibang bansa. Kapag wala na ang mga kleriko na medyo maingat pa sa aspetong ito, baka biglang mag-full speed sila sa paggawa ng bomba. Isang malaking red flag ito para sa global security. Ang Iran ay parang isang puzzle ng iba't ibang etnisidad, may mga Kurd, Baloch, Arab at Azeri. Marami sa kanila ang matagal nang nakakaramdam na left behind o dinidiskrimina ng Tehran. Kung humina ang sentro, ang mga nasa gilid ay magsisimulang kumalas. Ang mga armadong grupo ng mga minorya ay baka makita ito bilang chance para humingi ng sariling pamamahala o kasarinlan. Ito ang magpapabilis sa landas patungo sa pagkawatak-watak ng bansa na parang nababasag na salamin. Paano naman ang mga oposisyon na nasa abroad? Yung mga grupo na laging nag-iingay sa social media at nangangarap na bumagsak ang rehimen. Ang totoo niyan, kahit gaano pa sila ka-vocal, kulang sila ng presensya sa loob ng bansa at madalas ay nag-aaway-away din sila. Maaari silang sumubok na bumalik pero haharapin nila ang matinding puwersa ng IRGC. Mauuwi lang ito sa isang madugong labanan para sa kontrol na walang kasiguraduhan kung sino ang mananalo. Sa mga unang oras ng krisis, asahan mo na ang unang gagawin ng mga security officials ay ang pagputol sa komunikasyon. Internet? Down. Cell networks? Patay. Gagawin nila ito para hindi makapag-organisa ang mga tao at para sila lang ang may hawak ng impormasyon. Sa isang bansang nababalot ng dilim, ang tsismis at takot ang magiging pangunahing pera ng mga tao. Ang pagkontrol sa kill switch ng internet ay kasing halaga na ng pagkontrol sa mga tangke sa kalsada. Kung magkaroon nga ng malawakang labanan, ang susunod na problema ay ang krisis sa mga refugee. Milyon-milyong Iranian ang tatakas papuntang Turkey, Iraq at Europe dahil sa takot sa civil war. Ang pagdagsang ito ay magbibigay ng matinding pressure sa ekonomiya at seguridad ng mga bansang tatanggap sa kanila. Ang problema ng Iran, magiging problema na ng buong mundo sa isang snap. Ang Iran ay kilala rin sa kanilang axis of resistance, ang mga proxy nila gaya ng Hezbollah, Hamas at mga Houthi. Kung mawala ang kanilang sugar daddy sa Tehran, ano ang mangyayari sa kanila? Mawawalan sila ng pondo at armas. Baka maging mas agresibo sila para ipakita na malakas pa rin sila. O baka naman manghina sila at matalo ng mga lokal nilang kaaway. Ang pagkakahiwalay ng mga galamay na ito ay magdadala ng bagong alon ng kaguluhan sa buong Middle East. Sa gitna ng kalituhan, ang mga espiya mula sa CIA, Mossad at iba pang ahensya ay siguradong magiging busy-busihan. Susubukan nilang makipag-ugnayan sa mga paksyon sa loob, mag-alok ng tulong sa mga pabor sa kanila o magpakalat ng fake news para lalo pang pahinain ng estado. Ang Iran ay magiging palaruan ng isang matinding shadow war ng mga espiya na nag-uunahan sa kinabukasan ng bansa. Balik tayo sa langis dahil ito naman talaga ang nagpapatakbo sa mundo. Kahit wala pang aktwal na tigil sa supply, ang balita pa lang na wala ng lider ang Iran ay sapat na para magpanik ang merkado. Ang takot na magsara ang Strait of Hormuz o masunog ang mga oil fields ay magdudulot ng panic buying, tataas ang inflation sa buong mundo at lahat tayo ay magrereklamo sa mahal ng bilihin dahil lang sa gulo sa kabilang panig ng mundo. Para sa Russia at China, ang Iran ay isang mahalagang partner laban sa Amerika. Kung magulo ang Iran, mawawalan sila ng kakampi. Malamang na mabilis silang kikilos para suportahan ang IRGC o kung sino man ang makakapagbalik ng kaayusan. Magpapadala sila ng tulong militar, cyber support, at pera para masiguro na hindi magiging pro-Western ang bansa.
Isa itong malaking test para sa kanilang alyansa. Ang tinatawag na deep state sa Iran ay hindi lang mga general. Kasama rito ang mga maimpluwensyang negosyante at mga pamilyang kontrolado ang kalakalan. Sila ang mga taong may vested interest na panatilihing buo ang Estado para hindi mawala ang kanilang kayamanan. Sila ang magpopondo sa pagpapanatili ng status quo dahil sa kanila, ang kaguluhan ay katumbas ng pagkalugi. Sa mga nakalipas na taon, ang mga kababaihan sa Iran ang naging mukha ng pagtutol, lalo na pagkatapos ng nangyari kay Mahsa Amini. Sa isang power vacuum, lalakas ba sila? Habang ang pagkawala ng mga kleriko ay baka mag-alis ng sapilitang pagsuot ng hijab, ang pag-usbong naman ng isang estadong militar sa ilalim ng IRGC ay baka mga hulugan ng mas malupit na pagdurog sa anumang anyo ng protesta. Baka mas maging madugo pa ang pagtrato sa kanila. Kung matuloy ang landas ng pagkawatak-watak, ang Iran ay pwedeng bumalik sa panahon ng warlordisms. Ang mga commander ng IRGC, mga tribal leaders at mga milisya ay magtatayo ng sarili nilang mga kaharian o fiefdoms. Ang bansa ay mahahati sa mga maliliit na parte na nagdidigmaan para sa resources at trade routes. Ito ang ultimate nightmare ng isang failed state. May isa pang tahimik na krisis na magpapalala sa lahat. Ang kakulangan sa tubig at climate change. Ang Iran ay tuyot na. Ang isang gobyernong walang direksyon ay hindi makakapagbigay ng tubig sa mga tao. Magdudulot ito ng malawakang migrasyon patungo sa mga syudad na lalong magpapataas ng tensyon. Ang labanan para sa kapangyarihan ay mabilis na magiging labanan para sa tubig at pagkain. Kailangan nating basagin ang ilusyon na kapag bumagsak ang diktador, automatic na may demokrasya na. Ang kasaysayan ng Middle East mula Iraq hanggang Libya ay nagpapakita na ang pag-alis ng isang malakas na pinuno ay madalas na sinusundan ng mas matinding karahasan. Ang demokrasya ay hindi instant mame. Kailangan ito ng oras. Sa isang Iran na walang leader, ang kapangyarihan ay mapupunta sa kung sino ang pinaka-brutal at pinaka-organisado. Kaya kung mangyari nga ito, ano ang dapat mong bantayan sa unang 72 oras? Una, ang state television kung sino ang lumabas doon, siya ang nag-aangkin ng trono. Pangalawa, ang mga kalsada sa Tehran kung may mga tangke ng IRGC, nakuha na nila ang lungsod. Pangatlo, ang internet kung patay pa rin ito, may malawakang linisan na nangyayari. Ang unang 3 araw ang magsasabi kung ang Iran ay magiging isang bagong diktadurang militar o isang madugong gulo. Bilang pagtatapos, ang Iran ay hindi basta-bastang guguho na parang bahay na gawa sa baraha. Ito ay isang matibay na estruktura, isang kalansay na pinatigas ng mga dekada ng hirap at giyera. Kung mawala man ang utak at puso ng rehimeng ito, ang katawan ay hindi agad magiging alikabok. Sa halip, magiging isa itong premyo para sa sinumang pinakahandang gumamit ng dahas at ang mga nag-aabang sa dilim. Ang mga itinayo para mabuhay pagkatapos ng katapusan ng mundo, sila ang pinakamalamang na magsusuot sa kalansay na ito. Ang susunod na kabanata ng Iran ay maaaring hindi tungkol sa kalayaan na inaasam ng marami, kundi tungkol sa isang mas malamig, mas matigas at mas walang awang anyo ng kontrol. Ganun talaga ang buhay. Minsan ang akala nating katapusan ay simula lang pala ng mas matinding plot twist.